Si Peter Pan. Noong unang panahon, may isang pamilyang nakatira sa London na binubuo ng mag-asawang Darling at ang kanilang 3 anak, si Michael, si John, at ang panganay na si Wendy. Napakabait ni Wendy at palagi niyang inaalagaan ang 2 niyang kapatid. May nagsisilbing tagapangalaga sa magkakapatid at ito ang maliit at nakakatuwang asong si Nana. Ouch! Sana dumating dito si Peter Pan. Si Peter Pan, Captain Hook, pati si Tinker Bell. Kinabukasan ng gabi, naghahandang umalis si Mr. at Mrs. Darling para sa isang handaan. John, Michael, Wendy, aalis muna kami. Bumaba ang mga bata para magpaalam sa kanilang mama. Bumalik sa kwarto ang mga bata at muling natulog. Maya-maya pa, may ilaw na naaaninag mula sa bubong. Dumating muli sina Peter Pan at Tinker Bell. Maingat na binuksan ni Peter Pan ang bintana at agad pumasok sa bahay. Lumipad si Tinker Bell sa bawat sulok ng silid at nahuhulog ang lahat ng gamit na kanyang natatamaan. Shh! Huwag ka maingay. Baka magising sila. Binuksan ni Tinker Bell ang tokador kung saan nagtatago ang anino ni Peter Pan. Agad hinarang ni Peter Pan ang kanyang anino. Itatali na ulit kita. Sinubukang itali ni Peter Pan ang kanyang anino pero lagi itong nakakawala. Shh! Huwag kang gagalaw. Pero huli na ang lahat dahil gising na si Wendy at gulat na gulat sa kanyang nakita. Naku, patay! Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako nga pala si Peter Pan. Sinusubukan kong itali ang anino ko. Akin na yan. Ako na ang magtatali. Tinahi ni Wendy ang anino ni Peter Pan gamit ang sinulid at karayom. Habang nagtatahi, nagkwento sa kanya si Peter Pan tungkol sa Neverland. Doon nakatira si Peter Pan kasama ang mga Lost Boys. Siya daw ang leader ng mga ito at lagi siya nagkukwento sa kanila tungkol kay Wendy. Nakaramdam ng selos si Tinker Bell sa pagiging malapit ng dalawa. Oh, wow! Napakasaya naman pala ng buhay mo. Gusto mo bang sumama sa akin? Pwede ba? At pwede ko bang isama ang mga kapatid ko? Pwede naman. Bakit hindi? Ikaw ang magiging mama nila dun at kikwentuhan mo rin sila bago sila matulog. Ayan, tapos na. Hindi ka natatakasan ng anino mo. Gigisingin ko na si John at Michael. Salamat, Wendy. Binigyan ni Peter Pan si Wendy ng isang kwintas bilang pasasalamat. Pinakilala naman ni Wendy si Peter Pan kay John at Michael. Tuwang-tuwa ang magkapatid nang makilala si Peter Pan. Tara na! Lumipad na tayo! Mahaba pa ang lalakbayin natin. Pero hindi kami marunong lumipad. Madali lang. Kailangan mo lang ng tiwala sa iyong sarili at ilang budbod ng pixie dust. Halika dito, Tink! Nag-aalangan man, binigyan sila ni Tinker Bell ng pixie dust. Handa na ba kayong lumipad? Handa na! Kung ganon, tara na! At nagsimula na silang maglakbay. Nadaanan nila ang napakagandang London Bridge, pati na rin ang Clock Tower at ilang saglit pa ay umibabaw na sila sa mga ulap. Sa unang sikat ng araw kinaumagahan, nakita nila ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Ilang saglit pa, nakita na rin nila ang Neverland. Kaya huminto muna sila sa ulap para makita ang tanawin. Napakaganda naman ito! Tingnan mo! Ang lawa ng sirena! Tingnan mo, Peter Pan. Saan galing ang usok na yon? Yun ang Red Indian Camp. At sa dakong yun, andun ang bapor ni Jolly Roger kung saan nakatira si Captain Hook at ang kanyang mga pirata. Siya na yata ang pinakamasamang pirata, pero takot siya sa mga buhaya. Bakit naman? Dahil isang beses nung naglalaban kami, pinutol ko ang kanyang kamay gamit ang espada ko. Oh!
kinain ng buhaya ang kamay ni Hook. At nagustuhan niya yata ito kaya gusto niyang kainin si Captain Hook. Pasalamat na lang siya na lunok ng buhaya ang kanyang orasan. Kaya naririnig niya ang tik-tak, tik-tak kapag papalapit na ang buhaya. Nang mga sandaling iyon, nakita sila ng isang pirata mula sa barko. Kapitan, andito si Peter Pan at ang kanyang mga kaibigan. Agad lumabas si Captain Hook at sumilip sa antiyoho para makita sina Peter Pan. Ihanda ang ganyon. Asintahin si Peter. Paputukin niyo na! Ngayon din! Fire! Hindi ko na siya pakakawalan ng buhay! Tingnan mo, may bolang papunta sa atin. Maglaro tayo! Hindi yan bola. Bola ng kanyon. Maghiwa-hiwalay tayo. Tink, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Ako nang bahala kay Hook. Sinamantala ni Tinkerbell ang pagkakataon para tuluyang mawala si Wendy. Dito ka muna, Wendy. Babalikan na lang kita. Sige, mag-iingat kayo. Lumipad siya paalis kasama sina John at Michael at dinala ang dalawa sa may dalampasigan habang naiwan si Wendy sa ulap at iniiwasan ng mga cannonball. Agad pinuntahan ni Peter Pan si Captain Hook. Hook, gusto mo yatang maputol pa ang isang kamay mo. Hulihin mo ako. Binunot ni Hook ang kanyang baril at pinaputukan si Peter Pan. Pero mabilis naman nakakailag si Peter. Tinawag ni Tinkerbell ang Lost Boys para humingi ng tulong. 5 silang magkakapatid. Si Toodles, si Nibs, Slightly, Curly at ang Kambal. Makinig kayo. Sabi ni Peter, patayin ang ibon na yon. Kailangang sundin natin si Peter Pan! Patayin ang ibon! Tinutok nila ang kanilang mga pana kay Wendy. Hindi malaman ni Wendy kung nasaan ang mga kasama niya. Peter Pan? John? Michael? Tinkerbell? Nasaan na ba kayo? Tumama ang pana ni Nib sa dibdib ni Wendy at tuluyang nahulog si Wendy sa may halamanan. Tumakbo ang mga Lost Boys patungo kay Wendy kasama si Tinkerbell. Kung talagang matapang ka, bumaba ka sa dalampasigan! Sige, kung yan ang gusto mo. Nagtungo sa dalampasigan si Peter Pan at nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang espada. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Nagambala si Captain Hook sa tunog ng relo. Andiyan na siya! Andiyan na siya! At nandoon na nga ang buhaya, nakaabang upang kainin si Captain Hook. Umakyat si Captain Hook sa kanyang barko sa sobrang takot. Isa siyang babae. Isang magandang babae. Tinker, bakit mo kami inutusang patayin siya? Dumating si Peter Pan kasama sina John at Michael. Anong nangyari kay Wendy? Sinong pumana sa kanya? Agad nagtago si Tinkerbell sa loob ng isang malaking puno. Sabi ni Tinker, inutusan mo kaming patayin siya. Na isa siyang ibon. Kung nasan ka man, Tinkerbell, huwag ka nang umalis dyan. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Wendy, ano nangyari sa'yo? Gumising ka. Inalis ni Peter Pan ang pana sa dibdib ni Wendy at nakita niyang wala itong dugo. Tumama pala ito sa kwintas na binigay niya kay Wendy. At nagising na si Wendy. Peter, kanina pa kita hinahanap. Andito lang ako. Pumasok muna tayo sa bahay. Kwentuhan mo muna kami ngayong gabi, Wendy. Aba, sige. Kukwentuhan ko kayo tungkol kay Cinderella. Yay! Hooray! Kinabukasan, sabay-sabay silang lumipad para mamasyal sa lawa ng mga sirena. Kaibigan ni Peter ang mga magagandang sirena. Bigla na lamang napasigaw si Nibs. Mga pirata! Magtago tayo! Natago ang mga bata sa likod ng mga bato. Nakita ni Peter at Wendy na binihag ng mga pirata si Tigress Lily, ang Indian na prinsesa. Iniwan siya ng mga piratang nakatali sa isang puno. Nako, si Tiger Lily. Kailangan ko siyang iligtas. Ginaya niya ang boses ni Captain Hook para lituhin ang mga pirata. Pakawalan niyo siya! Pero Kapitan, inutusan niyo kami dalhin siya dito.
Pakawalan mo nga, inutil! Gawa-gawa ko lang yan para pahuli si Peter Pan. Masusunod po, Kapitan. Pinakawalan ng mga pirata si Tigress Lily at agad siyang bumalik sa kanilang kampo. Nang marinig ni Captain Hook ang nangyari, alam niyang pakana itong lahat ni Peter Pan. Galit na galit si Captain Hook. Tama na. Tuturuan ko ng leksyon ng Peter Pan na yan. Humanda ka sa akin, bata ka! Nang gabing iyon, nagkwento si Wendy tungkol sa tatlong bata na umalis sa kanilang bahay para pumunta sa Neverland. Hinahanap na daw sila ng kanilang mga magulang. Napamahal man sila sa Neverland, hindi pa rin nila nalilimutan ang kanilang tahanan. Hindi ba parang tungkol sa atin ang kwento mo? Oo. Ito ang kwento natin. Minsan nalilimutan ng mga magulang ang kanilang anak at may papalit sa kanilang lugar. Baka nga hinihintay na kami ni na Mama at Papa. Kailangan na naming umuwi. Uuwi kami bukas ng umaga. Sino nang magkukwento sa amin kung ganun? Bakit hindi na lang kayo sumama sa amin? Doon kayo manirahan. Yay! Magkakaroon na rin tayo ng mga magulang! Peter, gusto mo rin bang sumama sa amin? Tatanda kayong lahat doon sa mundo nyo. Gusto ko lang palagi akong bata. Ayoko sa lugar kung saan may mga nagdidikta kung anong gagawin ko. Malungkot si Peter Pan dahil aalis na ang kanyang mga kaibigan kinabukasan at may iwan siyang mag-isa. Kinaumagahan, umalis na ang mga bata sa bahay. Ayaw na silang makitang umalis ni Peter Pan. Yun pala, nag-aabang ang mga pirata sa di kalayuan. Hinuli nila ang mga bata, tinali upang hindi makawala at dinala kay Captain Hook. Nakita ni Tinkerbell ang buong pangyayari mula sa itaas ng puno. Diyos ko! Nasaan si Peter Pan? Kailangan balitaan ko siya! Peter Pan! Nasaan ka na ba? Peter Pan! Ano nangyari, Tinker? Halika na! Nahuli si na Wendy ng mga pirata! Iligtas natin sila! Ganun ba? Tara, ipakain natin si Captain Hook sa buhaya. Nakatali ang mga bata sa barko ni Captain Hook. Kayo ang ipapakain ko sa matakaw na buhayang yon para lubayan na niya ako sa wakas. Tayong magtutuos, Hook! Naglaban si Peter Pan at Captain Hook gamit ang kanilang mga espada. Tinutok ni Peter Pan ang kanyang espada kay Hook at agad ito nahulog sa dagat. Agad namang nakain si Captain Hook ng nag-aabang na buhaya at yun na ang katapusan ni Hook. Pinakawalan ni Tinkerbell ang mga bata. Pinalibutan nila si Peter Pan. Napakatapang mo, Peter Pan. Parang yung mga bida lang sa mga kwento. Ngayon, ikaw naman ang ikukwento ko sa mga bata. Wala yun. Kayo pa? Sige na, maghanda na kayong umalis. O baka naman nagbago na ang isip mo. Peter, sumama ka na kasi sa amin. Ako si Peter Pan, ang batang hindi tumatanda. Sasamahan ko kayo hanggang sa bahay nyo. Yay! Umalis na sila pabalik ng London. Tuwang-tuwa sina Mr. at Mrs. Darling sa pagbalik ng kanilang mga anak kaya hindi nila napigilang yakapin sina Wendy, John at Michael. Buong tiwala akong uuwi rin kayo balang araw. Sabik na ako sa inyo, mga anak. Sino ito mga kasama mo, Wendy? Mga nakilala po namin sa Neverland. Sina Toothless, Nibs, Slightly, Curly at ang Kambal. Galing din po sila sa Neverland. At gusto sana nilang tumira dito sa atin. Aba, oo naman! Yay! Woohoo! Nag-aabang si Peter Pan sa labas lamang ng bintana. Peter, hindi na ba talaga mababago ang desisyon mong bumalik sa Neverland? Mananatili ako sa Neverland para hindi na ako tatanda pa. Paalam, Peter. Mamimiss ka namin. Paalam, Wendy. Paalam, mga bata. Huwag niyo sana akong makalimutan. At umalis na si Peter Pan at Tinkerbell para bumalik sa Neverland.